Ano ba talaga ang kidnapping ayon sa batas ng Pilipinas? Hindi ayon sa opinyon, hindi ayon sa emosyon, kundi ayon sa Revised Penal Code. Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang krimen ng kidnapping ay malinaw na tinutukoy sa Article 267, Kidnapping and Serious Illegal Detention. Ayon sa batas, may kidnapping o serious illegal detention kapag isang pribadong individual ang nagdakip, nagkulong o nag-alis ng kalayaan ng isang tao nang walang legal na batayan at may kasamang isa man lang sa mga partikular na sitwasyon na itinakda ng batas. Ibig sabihin, hindi sapat na may isang taong nawalan ng kalayaan. Kailangan kumpleto ang mga elemento ng krimen. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Ano ang mga elemento para matawag na kidnapping ang isang pangyayari? Para matawag na kidnapping sa ilalim ng Article 267, kailangang sabay-sabay na umiiral ang mga sumusunod. Una, ang gumawa ay isang pribadong individual. Ikalawa, may aktwal na pagkait ng kalayaan. Ibig sabihin, hindi makaalis ang biktima ayon sa kanyang kagustuhan. Ikatlo, ang pagkakait ng kalayaan ay walang legal na autoridad o batayan. At ikaapat, may kahit isa sa mga aggravating circumstances tulad ng mahigit 3 araw na pagkakakulong paggamit ng dahas o pananakot ang biktima ay public officer, babae o menor de edad o may layuning ransom o pampolitika. Mahalagang tandaan ito, kapag may kulang kahit isang elemento, walang kidnapping sa ilalim ng Article 267. Sino lang ang makasuhan ng kidnapping? Ito ang madalas na hindi alam ng publiko. Sa mismong teksto ng batas, malinaw na ang tinutukoy na posibleng gumawa ng kidnapping ay pribadong individual. Hindi kasama rito ang police, mga opisyal ng DOJ, law enforcement authorities, o sinumang kumikilos sa ilalim ng opisyal na tungkulin ng gobyerno. Kapag ang gumawa ay public officer, hindi kidnapping ang agarang kaso. Iba ang posibleng krimen tulad ng arbitrary detention, grave coercion, abuse of authority, o paglabag sa saligang baas. Ibig sabihin, hindi lahat ng illegal na pagdakip ay kidnapping. So ibig sabihin, sa kaso ni Duterte ay walang kidnapping na nangyari. Ano ang magandang sliwanag sa mga taong naniniwala na may kidnapping na nagaganap? Sa makitid at technical na kahulugan ng batas ng Pilipinas, walang kidnapping na nagaganap. Bakit? Dahil para magkaroon ng kidnapping sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code, kailangang 1. Pribadong individual ang gumawa. 2. Walang legal na autoridad. 3. May aktwal na pagkakait ng kalayaan. 4. May aggravating circumstance. Sa kaso ni Duterte, ang mga kumilos ay mga opisyal ng gobyerno, hindi pribadong individual. Kaya sa unang qualification para maging kidnapping, sablay na, kumilos sila sa ilalim ng kanilang opisyal na kapasidad. Kaya hindi pumapasa sa unang elemento pa lang. Kaya legally speaking, bagsak agad ang kidnapping charge. Pero bakit marami pa ring naniniwala na may kidnapping? Dito mahalaga ang tamang paliwanag, hindi pang away. First, pinaghalo ang illegal at kidnapping. Maraming nagsasabi, illegal yan, kaya kidnapping yan. Pero sa batas, hindi lahat ng illegal act ay kidnapping. May particular na definisyon ang kidnapping. Halimbawa, pwedeng illegal ang isang aksyon, pero iba ang tamang kaso, arbitrary detention, abuse of authority, o constitutional violation. Maling label, kahit may tunay na issue. Second, walang warrant, kaya kidnapping. Ito ang pinakakaraniwang argumento. Ang sagot dito, walang warrant, hindi kidnapping agad. May mga sitwasyon sa batas kung saan walang warrant, pero may legal authority, lalo na sa international cooperation at executive actions. Ang tanong ay hindi lang may warrant ba. Ang tanong ay, may legal na base ba kahit walang warrant? Third, hindi ba ito rendition? Ang salitang rendition ay nakakatakot. Kapag narinig ang salitang rendition, ang pumapasok agad sa isip, CIA black sites, torture, secret abductions. Pero sa legal context, ang rendition ay maaring state-to-state transfer,
Hindi lahat ng rendition ay illegal. May lawful at unlawful rendition. Ang legal issue ay kung due process ang sinunod, hindi kung rendition ang tawag. Fourth, emotional na loyalty kay Duterte. Ito ang pinakadelikado pero pinakatotoo. Para sa marami, si Duterte ay simbolo ng kaayusan o simbolo ng paniniwala nila sa gobyerno. Kaya kapag siya ang pinakialaman, automatic na masama ang tingin sa mga gumawa. Pero ang batas, hindi pro o anti-Duterte, hindi emotional, element-based. Ang paniniwala na may kidnapping ay hindi kabaliwan, kundi resulta ng loyalty, galit at kulang sa legal clarity. Trabawin. Ang trabaho natin, linawin, hindi laitin, ipaliwanag, hindi patahimikin. Dahil hindi kidnapping at hindi rin akma gamitin ang rendition, kung may magsabing kidnapping yan, pwede mong sagutin ng ganito, hindi siya kidnapping sa ilalim ng batas. Mas tamang tawagin itong state-facilitated international transfer na pinagtatalunan kung may sapat na legal basis o wala. Ngayong alam mo na, naniniwala ka pa rin bang kinidnap si Duterte? Bakit napunta si Duterte sa kustodiya ng ICC? Dito pumasok ang alegasyon na di umano'y pinayagan o pinahintulutan na administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkuha kay Duterte, bagay na tinawag ng ilang grupo at individual bilang kidnapping o pagdukot. Legal ba talaga? Ang terminong kidnapping ay isang salitang legal na may tiyak na kahulugan sa ilalim ng batas penal. Sa ngayon, walang korte, lokal man o internasyonal, ang nagdedeklara na ang pagkakaresto o paglipat kay Duterte sa ICC ay isang krimen ng kidnapping. Ang paggamit ng salitang ito ay political framing at opinion, hindi pa isang legal na konklusyon. Sa legal na pananaw, ang pangunahing tanong ay hindi kung masakit o kontrobersyal ang nangyari, kundi kung may nilabag bang batas, konstitusyon o due process. At ang alegasyon ng pagdukot ay isa pang isyong kailangang timbangin, hindi sa ingay ng social media, kundi sa liwanag ng batas at ebidensya. Sa isang demokrasya, ang katotohanan ay hindi minamadali. Ito ay hinahanap, sinusuri, at pinatutunayan. Para sa iyo, kailan nagiging kidnapping ang isang aksyon sa mata ng batas? Comment respectfully. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox TC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.